Hello, I'm Greta Tita Gita Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share, and if you are new, click the subscribe and notification bell so that you will be notified whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive wisdom for living. We are now on day 313. Cultivate and feed your body. Our text is found in Romans 12:1. Offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So it means our worship is not just singing a song to the King of Kings or to God or to our Lord. It's not just singing a song. It's just a praise. Praise lang yan. You appreciate God, you sing a song to Him that is praising God. And it says here, according to this verse, is that when we offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, it means we take care of our body and we do things and we fulfill His purpose. Then we are holy, we are one with Him, and that is pleasing to God. So that is our spiritual act of worship. It means kapag tinutupad mo ang iyong layunin sa buhay, nilalabas mo ang iyong potential at ginagamit ayon sa kanyang layunin, ibig sabihin ay pagsamba yun. Giving worship to God. That is your spiritual act of worship. So it means kailangan natin ingatan yung ating katawan. Kailangan natin ingatan kung ano yung gamit ng ating katawan. So, i-protect natin yung ating katawan, ingatan, i-feed. So, ito yon para mas clear. Kaya sabi ng ating kanina, di ba? Ng ating title is, Cultivate and Feed Your Body. Because we need that to our bodies. We need that to fulfill the purpose why God created us. Kasi pag nagkasakit yung ating katawan, mamamatay tayo. Paano natin may matupad yung layunin ng ating tagapaglikha? That's why we need to take care of our body so that we will live a life that is worth living. Ibig sabihin, natupad natin yung ating layunin. Kasi iningatan natin yung ating katawan. That's why the Bible says, sabi ni Paul, sacrifice, offer your bodies as living sacrifice. Ingatan natin yung ating katawan. Sundin ko na yung specification ng ating tagapaglikha. So, ito yon para mas clear na bakit kailangan natin ingatan yung ating katawan. Ito pa. Your body is precise machine that requires proper food, exercise, and rest. Healthy food, regular exercise, and scheduled periods of rest are essential for it to operate at its maximum potential. Physical health deteriorates when sweets, fats, or other harmful foods are stuffed into the body, and the body's strength and endurance are lessened if exercise or work is missing from your daily routine. So it will also be affected. So it's not just our work, the food that we are eating. It's not just the exercise. Nag-exercise ka, kumakain ka ng masustansya, pero hindi ka naman nag-rest. So we need also to take a rest. Kailangan nating magpahinga. Yung ating katawan, kagaya siya ng isang precise na machine, sabi, na kinakailangan ay ma-nourish siya ng proper food, balanced diet, the pyramid, food pyramid, following the food pyramid. Kailangan sundin natin. Kailangan natin mag-exercise, kailangan natin ng rest. Di ba yung 6 na dapat tandaan natin, the food that we eat, we exercise, we rest, the air that we breathe, and the sunshine, tapos yung ating the sunshine, the air that we breathe. So mahalaga yun, yung water, ayan, water intake natin. So mahalaga yun. Kailangan healthy food, regular exercise, and scheduled period of rest. Kailangan natin talaga ng pahinga. So, sa isang linggo, dapat talaga mayroon tayong pahinga na kung saan yung katawan mo ay pwedeng maupo ka lang, mag-relax ka lang for that day. Or you just, for example, Sundays you rest, you go to church and rest, di ba? Umupo ka, nakikinig ka ng preaching, naka-aircon ka pa, so ayos, ibig sabihin naka-relax ka. Now, kailangan ng ating katawan, even, hindi lang yung ganun na isang linggo, but even our sleep, kailangan ay sa isang linggo o sa isang araw ay may rest ka, may pahinga ka, nakakatulog ka.
So, dahil kapag ka hindi mo naingatan ang iyong food, hindi ka kumain ng proper diet or follow the food pyramid, you don't exercise and you don't rest and you don't follow the prescribed na kailangan ng katawan mo na water or the air that you breathe, the whole day you are in aircon, paglabas sa office mo naka-aircon ka, paglabas mo sa office mo ay naka-aircon ka pa din dahil may sasakyan ka. And then, yung iyong water, yung iyong sun, yung iyong sun, na kumbaga pagpainit, kailangan din natin yon. The sun, we need also sunshine, yun. We need sunshine para maging maayos din yung ating katawan. And, the air that we breathe, rest. So, 6 yan. Food, exercise, rest, water, sleep, or that is your rest or your the air that you breathe and your sunshine. So, 6 lahat yan. So, kailangan ay i-follow mo yan regularly. Kapag hindi, ay pwedeng mag-deteriorate ang iyong katawan kapag kumakain ka ng harmful food always. Yung hindi masustansya. Sigurado ay magkakasakit ka. Laging prito, laging fatty foods, laging fast food. Nako, ingatan natin yung ating katawan para hindi tayo magkasakit at magawa natin yung layunin bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At may labas natin yung ating potential kasi hindi kasakitin. Another thing na dapat nating tandaan ay yung ating pagpahinga. Or pahingaya. Likewise, the absence of rest depletes the body's resources until exhaustion and even collapse eventually occur. Cultivate and feed your body by living within a healthy routine that includes nutritious food, moderate but systematic exercise, and regular sleep and relaxation. So, regular sleep and relaxation. So, kailangan natin ng systematic exercise din syempre kung ano yung dapat sa'yo na exercise. Huwag din yung sobra-sobra na nag-exercise ka, sobrang weight na bigat ng barbell mo or nagkamali ka pag-bend ng iyong katawan. So, be careful also when you are doing your exercise. Kailangan yung prescribed din, maayos, tama, at ibig sabihin fitted sa iyong katawan. So, mahalaga yon yung mga bagay na yon na kasi pag hindi natin na-cultivate and feed our body and we are not living within a healthy routine, then mag-collapse yung ating katawan. So, kailangan natin mamuhay ng within a healthy routine, moderate systematic exercise, regular sleep, and relaxation. So 6 to 8 or 5 to, for example, you are a child or a teenager, kailangan mo pa ng 6 to 8. And if you are adult, kailangan mo ng at least mga 4 to 6 hours. Ang kailangan mo na tulog and relaxation once a week. So, ibig sabihin, when you go to church, you relax. Diba? Nasa church ka, nakikinig ka lang, aircon pa. So, you are relaxed. So, it means each of us, we need all these things para may take care natin yung ating body at may release natin yung ating potential na maayos kasi hindi tayo sakitin. Healthy tayo. So, yun yung una. Feeding your body, soul, and spirit according to the yun yung una pala, according to the specification nating tagapaglikha, is feed your body. You need exercise, you need rest, you need to drink water. Okay, so exercise, rest, and food, nutritious food. Second is cultivation and feeding of your body. So, paano yun? Cultivating and feeding your body. Ito yun. Second, the cultivation and feeding of your body requires that you use it with discretion, setting it apart for its intended uses. Consider the proper use of your body when you are working or exercising. For example, safeguard your back by bending your knees to lift a heavy load. So it means kapag nag-exercise ka, you cultivate, you feed your body. Of course, you feed your body according to the specification, hindi according to the requirements of your body. Hindi lang na kain ka ng kain, exercise ka ng exercise. So according to the discretion, setting it apart for its intended uses. So, kailangan ay maging maingat din. I-guard mo rin ang iyong back, bending your knees, and lalo na kapag ikaw ay magbubuhat ng barbell. So, di ba may proper way yan? So, para hindi ka mabalian or madisgrasya. So, we also need to follow those specifications sa mga experts. Yan yung pangalawa. And then, third,
And then another one is this requirement to use your body. The explanation nito, yung second na gawin mo to cultivate and feed your body is this requirement to use your body with discretion also means that you should treat it with respect and exercise caution not to abuse it. Take care not to allow cigarettes, alcohol, and other harmful substances to enter it, as the Apostles Paul warns us. So, ang ating katawan ay kailangan na ingatan. Hindi mo lang pinapakain, hindi mo lang binibigyan ng rest, hindi mo lang binibigyan ng water, ibig sabihin umiinom ng water, kailangan ng relaxation, kailangan mo din ingatan kung ano yung tinitake mo ng ginagawa mo, treat it with respect and exercise. Paano? Do not abuse. Huwag kang magsigarilyo, huwag kang uminom ng alcohol or harmful substances. Kasi kailangan mo ang iyong katawan para mailabas mo ang iyong potential, matupad mo ang iyong layunin sa buhay. So kaya iniingatan natin. We must all appear before judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10. Each person will have to give an account for what he did with his body. So remember, we are just a steward of your body. Kagaya rin ng iyong potential, you are just a steward. So your body also. So one day tayo ay haharap sa Diyos, sabi ni Pablo, at tayo ay magbibigay ng accounting. Ibig sabihin, we are responsible, whether good or bad, anong ginawa natin sa ating katawan. We have to give account how we take care of our body. So be careful, not just your soul and spirit, but even your body. God will ask us because we are accountable. So we are just a steward, whatever we have. Remember, He is the owner. Okay, so and the third one is how to feed your soul and how to feed your body. Third is you must cultivate your body by preserving and protecting from pollutants. If you are going to do something for the world, if you are really going to contribute to the effectiveness and the productivity of your nation, you cannot be sick because you cannot be effective if you are sick. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kailangan i-take care yung ating katawan. So each one of us ay hindi lang na pinifeed mo at hindi ka lang na iniingatan na hindi ka naninigarilyo, hindi ka uminom ng alak. We must also protect our body, preserve it, protecting from any pollutants. Kapag ka ikaw ay naniniwala na ikaw ay may gagawin, so to release your potential, full potential, kailangan mo tandaan yung sinasabi ni Pablo, yung sabi natin kanina, di ba, as Paul says, na kung saan ingatan mo. Ito pang sinasabi ni Pablo, another verse. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Therefore, honor God with your body. 1 Corinthians 6:19-20. So let's honor God with our body by protecting it, cultivating it, feeding it, and protecting from any harmful, kung saan di ka umiinom ng alak, hindi ka naninigarilyo kasi gusto mong ingatan ng iyong katawan, kumakain ka ng masustansya, nag-exercise ka. So, kaya kailangan ay ginagawa natin yun because we are the temple of the Holy Spirit. Yun yung sabi ni Pablo. So, each one of us, we must be aware of this, that we must take care of our body because most of us, we don't take care of it. At kapag nagkasakit, si Lord pang may kasalanan o nanunisipan kay Lord, nagtatanong pa. For something to be a sacrifice, it must be valuable and worth giving. You cannot effectively honor God if your body is too heavy or your heart is weak because you have filled your body with cholesterol-producing food. So, be careful with what you're eating. Baka punong-puno ng cholesterol ang kinakain mo. So, paano ka daw mag-sacrifice para kay God at paano mo iparangalan si Lord kung ang katawan mo ay very weak at punong-puno ka ng cholesterol, syempre magkakasakit ka nun. So, you must protect your body. Kailangan ay ingatan yung ating katawan. So, ayan, huwag nating tatandaan. Preserve your body by understanding and obeying the manufacturer's directions. You are responsible to protect your physical temple.
cultivate your body. So, preserve your body. That's a temple of the Holy Spirit. So, we must understand what are the direction. Kailangan tayo ay maging responsible because our body is the temple of the Holy Spirit. Kailangan natin i-take care yung ating katawan. Kailangan nating ingatan kung ano yung mga pinapapasok natin dito. We must feed, cultivate, and we must protect our body. Kailangan nating i-protect yung ating katawan. So, wag mong kalimutan. Kailangan ay sundin natin yung ating manufacture, yung God. The specification of God, how to take care of our body, how to feed our soul, how to feed our body, how to cultivate our body, how to protect our body. We should follow it according to the discretion of our Creator, of our manufacturer, according to the discretion of God. So the question now is, what shall you do to cultivate your body according to God's specification? So ano ang iyong gagawin para masunod mo, para ma-cultivate mo, ma-feed mo ang iyong body ayon sa specification ng ating tagapaglikha. So kung mayroon kang sagot, just share your answer and leave your answer. Just write down in the comment below. So that's all for this video. Thanks for watching. God bless.